At ito po, yung pahayag ni Senador Panfilo Lacson patungkol po diyan sa 18 mga kupal daw ho, mga 18 mga ex-marine daw ho. O ito yung pahayag ni Panfilo Lacson. Si Senator Amy, gusto niyang investigahan po ng Senate yung allegations ng 18 allegedly marine soldiers. Well, we'll wait for the reading of the resolution, and let's find out kung saan committee i-refer. Pero so nung narinig niyo yun, ano yung nakita niyo? Yeah, I read the affidavit. Opo. Ako kasi pag mayroong information in my previous life, this is how I treat any information that comes to my attention. First, yung ano ba yung credibility ng source? And second, ano yung reliability ng information itself? Dalawa yun eh. Kasi kung polluted yung source, it follows. Ito yung sinusunod natin na meron tayong A1, A2, B1, B2, di ba? Yung rating, yung classification ng intelligence information. Hindi yung tipo bang sinabi nung kapitbahay mo ganito ganyan. Hindi. Kailangan susuriin mo din yung mga tao. So, may mga portions doon na pwede na sabihin credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi nila 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriate. Doon pa lang eh. Siguro hindi nila iniisip na kapag ka nagbigay, basta magbigay na tayo 805. Paano nga naman yung ibang mga kumolekta na nagsabi nakakakuha sila ng ilang porsyento? Wala na ho. Lahat na kay Saldico na. Di ba? Bara-bara na lang ho itong mga ito. Hindi na pinag-iisipan kasi nagmamadali at malapit na yung impeachment kay Sara Duterte. For the same period sa flood control projects. So, Burgos na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? Parang sobra computation. Wala na. Paano nyo idedepensa na naman ito? Di ba? Mahina ho, hindi ho marunong gumawa ng mga peking na hindi sila mabubutasan eh. That's my first observation. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army to conduct record check and background investigation on the 18 Marine Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information, wala pa, sumulat ako. At saka sa LTO, no? May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the armed forces of the Philippines. Kagandahan dito kapag ka napatunayan na talagang mga nagsisinungaling at gawa-gawa lang, no? Yung mga pinapakalat nila at mga sinasabi nila, dapat makulong itong mga ito. Ako nakikita ko dito mga bossing, itong 18 sinasabing ex-marine, magiging Gutesa 2.0 ito. Magtatago din yung mga yan, mga boss. No? Kagaya nung ginawa ni Gutesa. Na tipo bang kailangan kapag kami dumating diyan sa Senado at lahat ng sasabihin namin, kailangan paniwalaan nyo na kasi wala nang mga susunod. No? Hindi na ulit kami magsasalita. Kagaya po nung ginawa ni Orly Gutesa. Sabi ni Kuya Lokis, umabot din. Live po ba ito from South Carolina? Opo, live na live tayo. Sa attention of the Philippine Navy and Philippine Army. Tama po bang paharapin sila dito, sir, sa isang inquiry? Well, after all the verification, evaluation, then probably, yes. And ito pa isang observation. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang Timing lahat yan. ICC.
Tapos may natatanggap ang ICC kay Trillanes na $2 milyong, etc. Timing lahat to yan, pati do sa impeachment. Sabi ni Ma'am Neng JJ, ano pala time ng live? Mamaya, Mark, ano tayo? Medyo maaga tayo. Ano? Siguro mga alas 8 o alas 8:30 ng umaga, bukas ng umaga, yan ang live natin. Okay? Maaga tayo, ha? Yung project doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is suspect. Yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Ako, magagalit na naman ang mga DDS kay Senador Panfilo Lacson. Kasi sa totoo lang po, bukom-buko naman sila, mga kababayan. Di ba? End time, Makikwan. Mukhang nagparamdam ka. End time na. Talagang end time na mga bossing. Kasi kailangan ko naman magtrabaho. Muli mga boss chipa mo, sir. Magpapaalam na muna ako. Kita-kita po tayo. Alas 8:30 o alas 9. Alas 8 o alas 8:30 bukas ng umaga. Nakalive po tayo, mga boss chipa mo, sir. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.